Good morning. Babasa po tayo. Lucas Kapitulo 4, versikulo 31 hanggang 37. So Luke chapter 4, verses 31 to 37. Babasahin natin ASD, ang salita ng Diyos. At tara, basa na po. Babasa na po ako. May title po ito, Nagpalaya si Jesus ng Demonyo. So parallel verses po niya sa Mark. Mark chapter 1, verse 21 to 28. Okay. Verse 31. Mula sa Nazareth, pumunta si Jesus sa bayan ng Capernaum, na sakop ng Galilea. So galing po siya sa Nazareth kung saan ipapatihulog sana siya or itutulak sana sa bangin, pero nilakaran lang na yun at wala din silang nagawa. So after niya magturo sa synagogue, tapos after niyang sabihin na i-deny na yung request nila na gumawa ng miracles kasi nadinig nila na gumagawa siya ng miracles. So ito yung continuation. So, mula sa Nazaret, pumunta si Jesus sa bayan ng Capernaum, na sakop ng Galilea, tuwing araw ng pamamahinga, Sabbath day, day of Sabbath or Shabbath. Nagtuturo siya sa sinagoga. 32. Sinagoga. Para siyang church, a building na kung saan nagpupulong-pulong or nagsasama-sama titipon-tipon. Yung body of believers, which is the church, body of believers, church, assemblies, congregation. At nagtuturo doon yung Pharisee or rabbi sa synagogue. So dito same sa atin, pagka nakakita kayo ng congregation, building, tapos nagpupunta din yung mga tao at least once a week, parang ganun yung synagogue. Alright. So 32, namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil may otoridad ang mga salita niya. 33, may isang lalaki noon sa sinagoga na sinaniban ng demonyo. Sumigaw ito ng malakas. 34, ano ang pakay mo sa amin? Ano ang pakay mo sa amin? Jesus na taga Nazareth, naparito ka ba para puksain kami? So, tignan niyo yung statement ng demonyo. Puksain kami? O baka hindi lang iisa yun. Kasi merong sinaniban din sa Bible, sinaniban ni Legion, 7 demonyo naman yun. Alright. Narito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. So even the demons, even the devil knows who Jesus Christ is. The only difference from a believer and to the believers from the demon, believers surrendered to our Lord and God and one and only Savior Jesus Christ. The demon knows our Lord Jesus Christ, but they will never surrender to Him because they will never submit to Him because the devil wants to be above God, above our Lord Jesus Christ. 36. Sorry, 36 nga ba? 35 pala, 35. Ngunit sinaway siya ni Jesus, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. So, kinakausap niya yung devil, yung demon. Lumabas doon sa sinaniban. At sa harapan ng lahat, itinumba ng demonyo ang lalaki at saka umalis nang hindi niya ito sinasaktan. 36. Namangha ang mga tao at sinabi nila sa isa't isa, pambihira ang mga salita niya. May kapangyarihan at kakayahang magpalayas ng masasamang espiritu. At sumusunod sila. 37. Kaya kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa bawat dako ng lupaing iyon. Alright. So, share lang ako ng konting takeaway ko dito. Nag-sink in lang. Yung nag-sink in sa akin dito is, paano umabot sa atin itong storya na to? Paano umabot sa atin yung salita ng Diyos? Una, God-breathed scriptures. So, si Yahweh, si God, yung mismong nag-guide dun sa mga scribes. Meaning, scribes nagsulat, sa mga nagsulat. Doon sa mga authors. Kasi 40, more or less 40 authors. Tapos, possibly, isang Gentile, which is si Luke. Arguably, Gentile si Luke. Other authors who wrote the scriptures, who'd been led by God to write the scriptures, the Holy Spirit, Jew.
Jude. Now, meron lang akong sumagi sa isip ko sa nabasa natin. And kung nung time nila, may camera na, I will definitely tell you na tong mga scribes na to, kung meron lang camera nun, ni-record na lahat. Kaya lang, wala. So, hindi tayo pwedeng maging convenient na sabihin na hindi totoo. Kasi ano yung patunay? Bigyan mo nga ako ng video. Ano yun? We're being delusional pagka ganun yung heart posture natin. Or nung mga, yung mga nagre-reject kay Lord. Na, kung may video, maniniwala ako. In the very beginning, walang video. Pero ito lang sabihin ko sa'yo. Tapos sabihin, teka muna, paano ka nakakasiguradong tama yung naaalala nila? Ito yung pumasok sa akin kanina. Or pumasok sa isip ko kanina. For example, hypothetical. Sa'yo mangyayari to. May bumagsak na yelo sa harapan mo. Fortunately, hindi ka tinamaan. Pero yung size ng yelo na bumagsak sa harapan mo, kasing laki ng lumang monitor. CRT. Cathode ray tube. Cathode ray tube yata. CRT na monitor. Yung malaki talaga, yung luma. Old school na monitor. Pwedeng kasing laki ng old school na TV. Hindi pa flat screen. Bumagsak sa harapan mo. Pagbagsak, humukay pa ng, talagang as in, umuka doon sa lupa. At kung tinamaan ka nun, definitely, kung sino tatamaan nun, unalive, mawawala sa mundo. Kung sa'yo mangyari yun, sa harapan mo, as in, few inches away, konting-konti lang, konting inches pa, mahagip ka na. Pero sa harapan mo bumagsak. Tanong ko sa'yo, makakalimutan mo yung pangyayaring yan? Nakakalimutan mo kaya yan? Tapos nabuhay ka ng, let's give you another 40 years or 50 years. After mangyari yan, buhay ka pa. Tingin mo, hindi mo kaya maikukwento yun sa mga kwentuhan. At tingin mo kaya matutwist mo yung kwento mo. Na may bumagsak sa akin, naiwasan ko. Actually, pwedeng sabihin mo na iwasan. Konting-konti na lang, sa pool na ako. Isang malaking yelo. Hindi makakalimutan ng tao yun. Hindi mo makakalimutan yun. Kahit silokohin mo yung sarili mo ngayon, sabi mo, hindi makakalimutan ko yun, hindi mo makakalimutan yun. Paano pa kaya yung makita nila may sinasaniban na tao sa harapan nila, tapos nawala. Tapos naging normal ulit. Paano pa kaya kung yung kakilala nila, alam nilang namatay, alam nilang sugatan yung katawan, alam nilang butas yung tagiliran, alam nilang punong-puno ng tusok ng tinik yung ulo, alam nilang yung likod punong-puno ng hagupit at talagang labas lahat ng laman. Tapos nagpakita sa kanila after 3 days. Lalo kay Doubting Thomas, alam mo, sige, nagdududa ka, Doubting Thomas? Thomas, nagdududa ka? Eto. Pasok mo ngayon yung daliri mo dito. Tapos, pasok mo yung kamay mo sa side ko. Sabi ni Doubting Thomas, nagpatira pa, my Lord and my God. Ninorship niya si Jesus. Yung mga taong yon, kung nakita nila yung mga pangyayaring yun, at kinakwento nila, tapos pagdududahan mo, ang tanong ko sa'yo, paano sa'yo mangyari yun? Makakalimutan mo kaya? Hindi mo kaya maikwento? So, itong mga taong to, ba't ko nasabi? Ba't biglang pumasok sa isip ko yun? Nung nabasa ko ng ilang beses, namangha. 2 beses yata natin nabasa sa magkaibang verse. Namangha. Ibig sabihin, yung mga bagay na kamangha-mangha, hindi madaling mawala sa isip natin. Tapos may mga bagay na nagbago ng takbo ng buhay natin, hindi rin natin madaling makakalimutan. At maaalala natin ng maayos yung mga pangyayaring yan. Hindi madaling malimutan, hindi makakalimutan. And aside from, logical thinking pa lang yan. Hindi pa natin pinag-usapan doon
yung mga nagsulat ng scriptures ay uh, led by the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nagbibigay sa kanila. Hindi nila maalala o papaalala ko sa iyo o sulat mo ngayon. Alright. So, yeah. So, aside dun sa pinapakita ng verse na makapangyarihan ng anak ng Diyos, aside dun sa pinapakita ng verse na ang demonyo alam din si Jesus Christ, na siyang pinadala ng Ama, the Lamb of God, para iligtas tayo. And daming mga pwedeng matutunan. So excited to read the Bible every day. To be honest with you, hindi na lang siya para i-share. May pagka-selfish na nga rin ako. Yes, I really need it. I really need the word. So, I'm just fortunate na merong means para i-share din sa inyo. Nagagamit yung technology para ma-share din yung salita ng Diyos. Because if you're going to really ask this question, if without the internet, it's hard to hear the word of God from someone else. Madidinig pa rin naman, pero hindi siya madali. Pero mas pinadali ng Panginoon ngayon. Giving the desire, giving the heart to his believers, followers. That's what I want to say, followers, not followers, believers, to share the gospel using the internet. And fortunately, the gospel reach you. What's the gospel? Just to make sure that I'll be sharing it today again, that we couldn't save ourselves. We've fallen short away from God. Sin and us separated us from God. But God loves us so much, He made a way for us to go back to Him. He sent His only begotten Son, His Lamb, the Lamb of God, to shed His blood for us, and that blood cleanse our sins, wash away our sins, past, present, and future sins. And He proved it by His resurrection. And that resurrection is important because if we put our faith in Him, whom God the Father sent, our Lord Jesus Christ, put our trust in Him 100%, that His blood, His sacrifice, and His blood is more than enough for our sins to be cleansed 100%. And if we accept Him as our Lord and God and one and only Savior, we are accepting His blood to cover us. And the Father in heaven, when He looks at you, covered with His lamb's blood, His lamb's blood, He is now seeing the blood's righteousness, perfectness, and holiness. He is not looking at your past sins. He's not looking at your future sins. He's not looking at your past obedience, present obedience, and future obedience. Because it will always be tainted by the sins that you've committed, the sins in you that you put into action. So the good deeds that you're trying to do and have done in the past will always be tainted by the past action that you've done as well. So the Father decided to look for the blood of His Son. Not your blood, the blood of His Son. Because the blood of His Son is perfect, holy, and righteous. And we need to be perfect, holy, and righteous for us to be in heaven, to be with Him in His kingdom. And the only way for us to be holy, perfect, and righteous, if the blood of our Lord Jesus Christ is covering us by His perfectness, righteousness, and holiness, not ours. Right, so that's the gospel. If you allow Jesus Christ as your Lord and God and one and only Savior, and if you allow Him to pay for all of your sins, it is finished. He has paid it all, paid in full, tetelestai. And you now have eternal life. And once you pass away, once you experience the first death, you will never experience the second death, because you will be in the kingdom of God for the rest of your eternal life. Not in hell, not with Satan in hell, but in heaven, in His kingdom with God.
God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.